talagang grabe itong tao na to, siya talaga yung nakatulong din sa akin sa maraming bagay. Kasi ang dami ko natutunan sa kanya, not just of course sa life, but also in my financial, di ba? And also in, syempre, sa pakikasama sa ibang tao, kung paano ba yung mga bagay-bagay na kailangan natin matutunan para mas maging ano tayo, matibay, di ba? Mas maging strong tayo, not just in our lives, but also in financial, lalo yung mga bulsa natin, di ba? So ngayon, napaka-blessed natin and super privileged natin na meron tayong speaker na talagang bibigyan tayo ng knowledge wherein mabibigyan tayo ng kakaibang lesson for today. And I'm pretty sure ito yung mga bagay na kakailanganin nyo rin, especially kapag nag-start na kayo sa trading nyo. Kasi sa trading kasi napakahalaga na marunong kayong mag-manage ng pera, alam nyo yung mindset ng tama ng mga may pera, 'di ba? Kasi if you don't know the right mindset of a person who has money, then definitely yung pera na yun mawawala din, 'di ba? So you have to have this conscious spending para at least alam nyo kung paano ba kayo mas magiging successful sa financial aspect ng buhay nyo. And this person is talagang alam ko matagal na niyang talagang matagal niya nang ginagawa yung pagmamanage ng pera and marami na siyang mga na-manage ng mga businesses, di ba? Naging successful na rin siya sa mga industry na ipinasok niya. Kaya that's why sobrang happy ako na this person is part of our community. Talagang pinush niya talaga na maging part siya ng community natin and sobrang happy ako na he is a part of our community dahil talaga natutulungan niya ako in all aspect of our businesses, di ba? Kaya let us all welcome, ayan, our speaker for tonight. Ayan, napaka-pogi. Ibang hairstyle niya ngayon. Di ba? Kaya let us all welcome. That's type 1. Ayan, type 1. Sa mga excited nang makinig kay Coach JC. Ayan, let us all welcome. Let's give a round of applause. Type 1 for Coach JC! Yo, what's up, magandang people? Magandang gabi sa inyong lahat. And of course, ang dami pong atag. Grabe naman magwalang number one. Grabe. Thank you so much, ladies and gentlemen. And of course, I would like to thank my beautiful mentor, partner, business partner, and of course, kumare. Yes! Yes, Palakpakan po naman congrats! natin pinakamagandang coach lady, ang mentor ko po. Palakpakan nyo naman. Yes. Thank you so much po for inviting me, no? And actually, super excited po ako na ilatag po ito sa inyo. Kasi alam mo ba Coach Lady, for the past few days, I just, meron ako mga bagay-bagay na, alam mo yon na napagtanto-tanto. Di ba for the past few weeks, lagi tayo nag-uusap. So, may mga bagay ako napagtanto-tanto. Actually, as a matter of fact, marami rin naman ako na bagay na natutunan din from you. At take note, ladies and gentlemen, ang malupit doon, okay, lahat ng magaganda na napag-usapan namin at mga naituro sa akin at mga bagay na nalaman namin ni Mentor Lady, lahat po yun pagsasamahin natin. At ibabagsak po sa namin sa inyo, take note, absolutely for free. Grabe, mentor, grabe. Kaya super excited ako. So anyways guys, kung excited ba kayo, alright, bibigyan ko muna kayo ng konting background ko. Okay? Para at least alam nyo naman kung sino, ano, at kung sino ba tong kausap ninyo talaga, ano. So anyways guys, let me share my screen. Alright, so yun. So guys, my name is Coach JC and of course, I am aircraft mechanic by profession. Then, of course, naging aircraft mechanic ako for 1 year lang. After nun, nag-divert ako into insurance company. So, I've been a financial consultant, no? So, of course, dyan, nag-perform talaga tayo dyan. I was multi-awarded din sa mga insurance companies. And after that, of course, nag-join ako sa isang marketing company. Alright? I was also awarded there. As a matter of fact, Arwin Santos at the time was the vice president for marketing and at that time, ako ang kanyang spokesperson. At kung mapapansin niyo ladies and gentlemen, actually iba-ibang artista nakakasama ko because of it. Alright, nakasama ko sila Arwin Santos, sila Bong Navarro, sila James Yap, sila Cesar Montano. So this is at that time, ang trabaho ko dito, I was a marketing manager. Alright, pero syempre, nung nabuntis ang aking misis, I decided na magtayo ng aking sariling negosyo, which is, ito po yun, yung Soldiers Avenue Shawarma.
Alright, itong Soldiers Avenue Shawarma na yan, actually po, pina-franchise ko siya. I was able to make it 10 branches in less than a year sa awa ng Diyos. Ito po'y kasagsagan ng mga food park at that time, so pina-franchise ko yan. That was 2020, 2018, 2017, if I'm not mistaken. Alright, and of course, as you can see, medyo nagpapalit ang ating di ba, ang ating negosyo. No, this is the first time that I was endorsed sa digital business, which is yung e-commerce. Coach Lady, nakikita naman ang screen ko, no? Nakikita naman. Yes po, yes. Alright, alright. So I've been doing e-commerce since 2017, and apparently April when I stopped doing e-commerce kasi nag-focus ako right now with forex trading. Ayan. So yan yung business at yung mga ginagawa ko before. So now, okay, bakit ko siya pinakita ho sa inyo? Kasi ladies and yay, free. Ang dami. Yay, free. Akala ko teenager ka lang, Sir JC. Naku po. Coach Lady, parang gusto ko mamigay ng GCash ngayong gabi, ah. Ay, Papa-Gcash pa. Sige nga, huwag niyo sasabihin gwapo ako kasi pag nagalit ako, namimigay ako ng pera, eh. So anyways, guys, itong gandang lalaki, grabe talaga. Yan lang, mga kahinaan ko yan, eh. So ito guys, itong gagawin nating webinar tonight, as a matter of fact, parang kwentuhan lang. And of course, tonight, I'll make it to a point na meron kang marirealize ngayong gabi. So ano ba ang itatopic natin tonight? Okay, so very basic and simple. Nowadays, guys, kung mapapansin ninyo, napakabilis na po ng araw. Tama pa ba? Do you agree? Type 1 nga sa mga nag-a-agree. Napakabilis na ng araw, parang kailan lang, ladies and gentlemen, parang kailan lang, January lang, di ba? Nagdaan ng Valentine's, tapos isang pikit ng mata, kung mapapansin nyo, December na, magtatapos na ho ang taon, no? So, ngayon po, ang gagawin natin, very basic and simple. Ang ituturo po namin for tonight, usually, ano bang negosyo ang pwedeng gawin natin for 2025? What's gonna be your business plan? And bakit yung plan ang pag-uusapan natin, yung plan? It's because hanggat wala kang plan, you will be forever stay broke. No, so that's the main reason kung bakit tayo kadalasan medyo broke tayo all the time kasi alam mo bakit? Wala kasi tayong plano. So tonight, absolutely for free. Okay, pasalamatan naman natin ulit ang ating pinakamagandang mentor na Coach Lady, of course, for holding this kind of webinar for each and every one of us absolutely for free. And of course, ang inyong lingkod is super ganado tonight because this is my first time again to join. No, this is the second time or third time that I'm joining again our beautiful mentor lady for such a very, very good webinar for tonight. So let me share my screen. Okay, so this will be the title of our topic or webinar or lesson for tonight. Yan. So let me click present. Present. Yeah. So this is what we call LGR Capital. Of course, together with Legendary Circle. Okay, Forex Community Business Plan. Actually, ano ko lang yan. Actually, this is just a business plan. So, actually guys, what I'm trying to point out, ladies and gentlemen, nowadays, ang hindi pa natin alam that business and technology right now are already merging. Hindi lang po alam at di lang po napapansin ng karamihan. Ulitin ko, okay, that digital business or digital business or technology right now are already merging or what we call digital business. Alright, so right now, ang daming digital business right now. Pero on my end, hindi ko po siya nilalahat. Pero on our end, we chose Forex trading. Alright, so syempre, Coach JC, anong connect ng Forex trading do sa business plan? Very basic and simple. Nowadays, ladies and gentlemen, you have to understand kung nasa ang current situation mo right now. Are you still on the rat race? When we say rat race, currently, you're still on the transition or you're still on the cycle of trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Matagal ka nang nasa abroad, same thing, walang nangyayari. Alright? So, ngayon guys, bakit sinasabi
forex trading because ito yung plan na ginawa ko na baka sakaling maging effective on your end. Alright? Unang-una, madalas namin sinasabi to, ano ba ang forex trading? Well, syempre, ang forex usually, ito yung palitan ho ng mga currency sa merkado. Alright? So buying and selling exchanging currencies where traders into profit. Usually ganyan. Yan ang forex trading. Alam kong alam nyo na to, so I'll make it very, very, ano na lang, very, very short, no? So ngayon guys, these are the reasons kung bakit forex trading will make a huge impact for 2025. Ito actually, matagal ko, ako po, sa tagal ko pong nagnenegosyo, okay? Ito lang po yung nakita kong bagay na sabi ko, grabe guys. So bakit forex for 2025? Because nowadays, advancement in technology and accessibility, super pong mag-e-explode yan. Kasama po AI automation, ano po ba, ano pa, yung mga tools, di ba? Blockchain and DeFi burst, di ba? Yung mga blockchain and DeFi na tinatawag natin, yan po ang nangyayari right now. And that will happen for 2025. And for your information, for me, at kasama ng mga kaibigan ko na ginagawa negosyo, ang sabi nila guys, that forex trading on 2025 will be its golden era for 2025. Bakit kamo? Ang malupit kasi right now, tumataas yung partisipasyon ng mga tao sa forex. Ang malupit dyan, pati pala bata, Gen Z, millennials, pati young at heart, they already jumping in. Di ba? Bakit? Bakit? Kasi guys, forex market right now has the highest liquidity na 24/5. Okay? Pwede ka mag-withdraw, pwede ka mag-deposit. So, pwede mong pakinabangan agad yung kita mo dyan right away. Di ba? Kaya gustong-gusto natin siya. Bakit? Nag-i-increase na po yung globalization dito. When we say globalization, economies right now are already interconnected. Di ba? Kaya nga may mga may Asian summit na ginagawa eh. 'Di ba? Kaya minsan kung mapapansin mo si Japan, pinapautang ang Pilipinas for railways o mga subways. Actually, yung target nila dito sa Pampanga, gagawa daw sila ng ano ng train from Pampanga going to Manila. So, ba't ko sinasabi yun? That because globalization right now are already interconnected. 'Di ba? And that's the reason kung bakit forex trading right now ay isa sa mga most stable financial market there is for 2025. 'Di ba? Ang malupit dyan guys, okay, isa rin sa maganda right now sa nangyayari sa industry, may tinatawag na po tayong copy trading and community-based program. So when we say community-based program, marami na right now such as Legendary Circle and of course LZR Capital, communities. Na take note, may programs na kami usually na parang pwede kong ibigay sa inyo na gusto, di ba? So this one, it's allowing traders to follow and copy strategies from successful forex traders. So usually this is a peer-to-peer interaction. Di ba? So these are the what's gonna happen in forex trading for 2025. Take note na hindi po alam ng karamihan. Alright? So now, kadalasan, ito tanong sa akin, Coach JC, yes, forex trading, pero ang sabi kasi sa akin na iba, parang mahirap daw. Diba? Parang hindi kasi para saan, baka pang matatalino lang yan. Diba? Lahat yan sasagutin natin mamaya, no? So anyways, okay. Bakit usually may maraming tao na hindi nagiging successful sa ganitong negosyo pag nandito na sila? Unang-una, lack of discipline, well, revenge training for risk management. Lahat naman po ito, anyways, matuturo naman po yan sa inyo once you are already in the community, no? So anyways, ang pinaka-importante dyan, always remember this, paano ba natin ma-overcome lahat ng challenges na meron? Kasi, guys, believe me or not, mapa-forex trading yan, mapa traditional business, mapa tindahan, maniniwala ba kayo na laging may challenges? Do you agree? Diba? Naniniwala ba kayo na may laging challenges? Diba? Type 1 nga po sa mga naniniwala na may challenges. Diba? Sige nga, type 1 sa, hindi lang naman sa forex, pati
guys, in every aspect of life, 'di ba? Meron po tayong challenges talaga, whether we like it or not. And challenges right now is not easy, 'di ba? Usually kapag tayo hindi handa, 'di ba? Pag tayo ay hindi handa, okay, usually we tend to give up. We tend to give up, and then we tend to, alam mo 'yon, suko na lang ako. Parang 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 hindi sa akin 'to, 'di ba? Actually hindi lang naman sa forex trading, lahat po tayo. Lahat po tayo. Pero usually, ano ba ang universal rule kung paano ba ma-overcome kung bakit tayo hanggang ngayon walang pera? Gusto niyo bang malaman, guys? Gusto niyo malaman? Type 2 nga sa mga taong gustong malaman para alam ko lang kung may kausap ako. So currently we are 104 right now, 104,000. Yes, thank you so much. All right, so these are the things that you need to overcome. Ano po ba 'yon? Diba? But before I answer that, ito lang tanongin ko. One of the best way to overcome it, always remember, dapat malaman mo muna kung nasaan ka. Alam mo yung current exact position mo right now sa buhay mo, sa sarili mo. Unang tanong, ano bang gusto mong makamit sa buhay? Ano bang goals mo? Second, ano bang purpose mo? Para saan mo ba 'to ginagawa? At bakit mo siya ginagawa? Yung tatlong yon, dapat alam mo para mas mabilis mong ma-overcome yung usually financial challenges na meron ka ngayon. Ulitin ko ano ba goal mo? Bakit mo siya ginagawa? At ano bang purpose mo at para saan mo siya ginagawa at bakit mo siya ginagawa? So these are yung pwedeng ruler na pwede mong tingnan. Ano ba yan? Diba? Alright. So, ito ang factors para malaman mo. So first question, paano mo malalaman that you are already financially struggling without knowing it? 'Di ba? Para mas malaman mo siya ng mabilis. 'Di ba? Para malaman mo yung goal mo, 'di ba? Yung purpose mo at kung para saan mo siya ginagawa, dapat alamin mo muna 'to. Most of us, kaya hindi natin alam yung tatlong 'to kasi we are already suffering ng financial struggle nang hindi natin alam. O ngayon, ang tanong, paano mo malalaman that you are already financially struggling? Na unknowingly, hindi mo alam na you are financially struggling na. Diba? Very basic, guys. Eto. Usually, diba, no financial cushion or job loss. Ito yung mga bagay na, kasi ang daming tao right now na very, very, very complacent na sa meron sila. So ito tanong ko, pag ba ikaw nawalan ka ng trabaho, yung pera ba na meron ka right now can feed your family for the next 12 months? Ulitin ko kung right now may trabaho ka, that's good. But the big question there, kapatid, kapag ba nawalan ka ng trabaho, right now, as in now na now, can your money or yung pera na meron ka right now can feed your family for the next 12 months? Kasi right now, ang daming tao po ngayon na takot ho sumubok. Takot ho mag-try. Takot hong magkaroon ng lahat tayo gusto ng pera, of course. Pero always remember this, lahat tayo gusto magkaroon ng pera. Pero ang tanong, handa ka bang magkapera? Kasi minsan, hindi kasi yung gusto mo lang Hindi kasi pwedeng gano'n na gusto mo lang magkaroon ng pera. Dapat kasi, gustong-gusto mo siya. Ang tanong, the reason kung bakit ikaw nandyan sa sitwasyon right now at hindi ka makatawid-tawid, it's because, kapatid, you are financially struggling without knowing it. First signos, ulitin ko, pag ba nawalan ka ng trabaho ngayon, as in ngayon na ngayon, tumawag boss mo, you're fired. 'Di ba? You're fired. Ang tanong, for the next 12 months ba, kaya mo pakainin yung pamilya mo? If not, kapatid, may mali. You're financially struggling. Number two signs, delayed
at namimiss mo yung mga bills and payments mo. Hindi ka on time nakakapagbayad sa mga bagay-bagay. Kuryente, tubig, 'di ba? Bahay, kuryente, Bombay. Diyos ko po, isama mo na Bombay, 'di ba? Isama mo na yung Bombay, 'di ba? Pag nadi-delay ka, ibig sabihin you are financially struggling, hindi mo lang alam. Third, lagi ka nangungutang sa kaibigan at kapamilya mo on a regular basis. Pag ginagawa mo to, kapatid, you are financially struggling. Number 4, ay number 5, ano lang, na-copy paste ko lang doon. If you're a type of person right now na nakadepende pa rin sa credit cards regularly. If you're the type of person na, uy, bibili lang ako ng worth 600 pesos sa grocery, and yet credit card mo lang siya kasi wala kang personal money, or medyo kapos ka, and you are relying on your credit cards, kapatid, you are financially struggling. Hindi mo lang alam. And last but not the least, you are living paycheck to paycheck. When I say living paycheck to paycheck, kakasweldo mo lang ng Agis, hinihila mo na 25. Kakasweldo mo lang ng A15, hinihila mo na yung A30. Hindi pa dumadating yung ano mo, hindi pa dumadating yung sahod mo, may-ari ng iba. Sino tinamaan doon? Sino tinamaan doon, guys? So, these are the signs, kapatid. Ladies and gentlemen, these are the signs that you are financially struggling without knowing it. And people tend to depend doon sa current jobs nila right now. Or in fact, hindi nila alam if their boss decided na sipain kayo at any moment of time, wala tayong magagawa. Alam mo guys, medyo nakakalungkot lang yung part na yon, no? Kasi alam nyo, may estudyante ako na for the past 20 years of his life is working on a certain company. 20 years. 20 years siyang nasa trabaho, guys. Pero in a single snap of a finger, nagkaroon ng problem ang kanyang company, kailangan nila mag-cost cut, magbabawa silang tao. Isa siya sa napili. Imagine, for the past 20 years, he's giving his life to that company. In a single snap of a finger, sinipa siya ng boss niya. Sinipa siya ng boss. Ang tanong, may magawa siya? Wala. Ito nangyari. Balik sa Pilipinas. O, mahirap. Sa Pilipinas, dito, kung medyo nakarely ka lang sa isang trabaho, ang mahirap pa, ang trabaho dito sa atin, 700 a day, 800 a day lang minimum, kapatid. Matik, you'll struggle. Diba? So, may tinatamaan ba? Pasensya na po ha. Wala po akong gustong anon sa mga trabaho natin, but the thing is, those are the things that happening right now. That's the sad reality. Do you agree? Diba? So, syempre, well, apart from that, guys, diba? Always remember this. Kung until right now, wala ka pa rin ginagawang pagbabago or additional income do sa ginagawa mo right now, ibig sabihin, maybe you are still on the denial stage. Medyo kapatid, nasa on denial stage ka pa rin na, hindi, kaya ko ba to? Basta papasok lang ako ng alas 8, lalabas lang ako ng alas 5, kaya pa to. Madalas ko itong sinasabi, ladies and gentlemen. Don't expect a different results with the same actions. What I'm trying to point out, ladies and gentlemen, business and technology right now are merging. And this is the perfect timing for you to try. Alam mo bakit? Always remember, okay, the real dream killer is complacency. Always remember that, ladies and gentlemen. Always remember that. Ano ba yung meaning ng complacency? Kung ikaw ay komportable ka na ba dyan sa meron ka ngayon?
Very complacent ka na like, ay, hindi ko naman kailangan ng extra. Hindi ko naman kailangan sumubok. Hindi ko kailangan mag-joint venture or mag-venture sa digital business. Okay pa rin ako na pipila pa rin ako sa bus, magko-commute pa rin ako at may pagsiksikan pa rin ako sa LRT. Mas okay ako doon. Kapatid, eto tatanungin ko sa'yo. For the past 10 years of your life, 5 years, 15, 20 years of your life, kung ano man ang sitwasyon mo ngayon at walang pagbabago, huwag mo nang ipilit. May mali po sa ginagawa natin. That's why I'm telling each and every one of you, maybe, just maybe, you're still in denial na kaya pang umasenso, na kaya pang lagpasan yung current problem na meron ka ngayon. Bakit? The real dream killer is complacency. Huwag kang maging complacent. Sabi nga nila, kung gusto mong may mabago sa current results mo right now, babaguhin mo rin ang gagawin mo. Kung gusto mong may mabago sa current results mo right now, babaguhin mo rin yung ginagawa mo. Diba? Bakit? Paano ba ma-overcome to? That's the big question eh. Coach JC, tama naman kasi yung mga sinabi mo. Diba? So, if 2025 is the golden era of digital business, and number two, ang posisyon ko right now is trabaho, sweldo, bayad, utang pa rin. Number three, lahat ng nabanggit mo kanina, which is ito, yung limang to, kaya ako financially struggling. So, at least alam nyo na this time kung ano ang kulang. Tama ba? Yung 5 signs, nabanggit ko na. Diba? You're still on denial. Kasi currently you're complacent. Kasi akala mo, matatawid ka niya sa gusto mong pangyayari o sa gusto mong mangyari sa'yo. But the big question is, Coach JC, nabanggit mo lahat ng problema. Ano ba solusyon? Tama ba? Ano ba solusyon? Paano ba namin ma-overcome to? Always remember, guys, okay, that preparation is the key. Ulitin ko always remember that preparation is the key. That's always the key, ladies and gentlemen. Preparation. But the big question, guys, paano ka magpe-prepare? 'Di ba? That goes back doon sa sinabi ko kanina. Malalaman mo yung proper preparation mo kung alam mo yung goal mo. Kung paano mo siya, kung bakit mo siya ginagawa, para saan mo siya ginagawa, 'di ba? At kung bakit mo siya ginagawa. Kasi, unang tanongin kita kayong mga nanonood ngayon. Sige nga, mag-type nga kayo. Sa mga nanonood ngayon, we are 108,000 viewers. Grabe. Ano ba, at magkano ba ang goal mong income na gustong makuha everyday? Sige nga, magwala kayo sa sa chat box. Magkano ba ang gusto mong income per day? Diba? Ano ba yung target mong income? 200, a day ha, 200,000 si Rod. Ang baka a month yan, no? Pero sabi, a day, pero sige, 200,000 a day. O, pwede naman eh. Total, sabi nga nila, minsan ka na lang mangarap, di ba? Taasan mo na. Di ba, magkano? 20,000 a day? To, sino pa? Ba't ko konti lang ata may gustong kumita ng 500 USD a day. So, that's 30,000. Okay? Di ba? Yan. 100 USD a day, pwede na? That's around 6,000, 10,000 a day. Diba? Sige. 200, that's 200 pesos ba? $200. At o USD, o 200 USD, so that's around 12,000 a day. Always remember this, ladies and gentlemen. 50K a day, wow! $150 a day, pwede. Diba? Yan yung mga nagpa-participate. Thank you so much. So guys, always remember this. Always remember this. That the key to success is preparation. Paano ma-overcome? Very basic. You have to prepare. The key to success is always preparation. And the best preparation for tomorrow is doing your best today. Ulitin ko the key to success is preparation.
the best preparation for tomorrow is doing your best today. Diba? Kasi kadalasan, kapatid, gusto ko lang ma-realize nito, kailan mo pagagalingan sa panahon ngayon? Kung naghihirap ka ngayon, kulang pa rin ang pera mo ngayon, kailan mo pagagalingan? Pag matanda ka na? Pag wala kang oras? Diba? Kaya nga, guys, ako na nagsasabi sa inyo, the best preparation for tomorrow is doing your best today. But the big question there, kapatid, are you doing your best? Ginawa mo na ba lahat? Diba? But syempre, first things first, kung preparation naman ang pag-uusapan natin, Coach JC, anong klaseng preparation ang gagawin namin? Kailangan ba namin magsanay sa mundo ng halimaw, katulad sa Ghost Fighter? Diba? Sa mga mundo ng halimaw, kailangan ba namin magsanay, mag-ensayo doon? Very basic. Unang-unang preparation na kailangan mong gawin, kapatid, diba? You should prepare mentally. You should be always prepare mentally. Kasi tandaan nyo, hindi po lahat ng tao, okay, are destined to be successful. Diba? And that's the reason kung bakit wala ka pa rin pera ngayon. Bakit wala ka pa rin pera ngayon? Kasi you are not mentally prepared. Parang ganito, very, very basic na lang. O tulad ngayon, di ba, meron tayong webinar. O, ang tanong, are you mentally prepared para mag-attend dito? Clear ba isip mo? Nakafocus ka ba? O baka naman magulo utak mo? Diba? Dapat kasi, pag may mga ganitong bagay, lalo na libre, pag nag-attend ka sa ganito, diba? O dapat ano ka? Diba? Dapat prepared ka. You are mentally prepared. Baka naman kasi nandito ka, tapos iniisip mo, ay shit, ano kayang ulam mamaya? Diba? Hindi pa ako nakabili ng ulam. Second, kapatid, dapat you are mentally prepared. In what way? Dapat, syempre gusto mong umasenso. Dapat nakafocus ka lagi sa positive lang. Sa kanay negative. Pag asensado ka na, doon ka na mag-negative kung magiging negative ka pa. Kasi pag asensado ka na, malabo nang maging negative ka pa eh. Di ba? Kung kaya mo pang maging negative. Kasi kaya kung madalas itong sinasabi guys, sa buhay, always remember, parang it is a game of chess. Alam niyo ba yung chess, guys? Type 1 nga kung alam niyo yung chess. Hindi dibdib ha, hindi yung dibdib ha, yung nilalaro. Para clear lang. Diba? Parang tingnan ko kay chat box, alam niyo ba yung chess? Yan, diba? Life is like a game of chess. Pansinin mo yung mga usual na naglalaro ng chess. Diba? Pag minove mo yung pawn, ako alam ko ulit yung move ko. So minsan, yun yung mga usual. Pero yung magaling maglaro sa chess, pag nag-move ka, alam ko na yung next move mo. Alam ko na yung move na gagawin ko. Tama? But you know the secret? The masters in chess. Wala, isang move mo pa lang, they have already made 10 possible moves. Ba't ko sinasabing life is like a game of chess? Always remember, kapatid, problems are entering whether we like it or not. Papasok mag-isa yan sa buhay natin. If you are not mentally prepared for the problem, kapatid, you will never be successful. Bakit? Nowadays, lahat ng mayayaman ngayon, lahat ng mga may pera ngayon are all problem solvers. May mga dumating man sa kanilang problem, okay, kaya nilang isolve. Hindi pa dumadating yung problem, andyan na kaya na nilang isolve. Parang masters, yung mga great masters sa chess. Diba? Ang mga masters, they are 10 steps ahead. Diba? Parang ang buhay. Dapat bago pa dumating ang problem, dapat nakahanda ka na. You are mentally prepared. Kaya ako guys, alam nyo, ako, inihahanda ko lagi yung sarili ko eh. Alam mo yun, di ba? Pag nagkaroon ka ba ng bahay, ng kotse, ng pera, alam mo guys, yung iba, ito medyo masakit lang to, yung iba, yung mga biglang nagkapera out from nowhere, nakakita na ba kayo nun? Yung biglang all of a sudden, pung, biglang yaman, no? Tapos, pung, biglang nawala ulit yung pera. Yung mga natataranta, alam mo bakit?
hindi kasi nila alam ang gagawin. They're not prepared for the move that they're going to make. Kaya ano nangyari? Pag na-overwhelm sila, ano nangyari? Nawawala. Pag nawalan ka ng pera, ano, people, or human as we are, anong ginagawa natin? We tend to what? We tend to blame others. And that's what's happening. Kasi naman kasalanan kasi ng misis ko to Sabi kasi, biling ko daw to Hindi naman. Kasalanan kasi ng tatay ko to, tinulungan ko kasi. Kasalanan kasi, lahat na lang kasalanan ng ibang tao. Where in fact, tinanong mo ba yung sarili mo kung may kasalanan ka rin ba? Di ba? And that's the thing that's happening right now. Dapat you are mentally prepared. Dapat yung sarili mo, dapat pinaghahandaan mo. If you want to be successful right now, at gusto mo magka-pera, dapat mentally prepared ka. Dapat hindi ka lang nakatingin sa ano kasi. Hindi ka rin kasi nakatingin dapat doon sa pera Alam mo yon. So dapat nakatingin ka rin kasi doon sa problem. Kasi always remember this, for every problem na nasosolve mo, dumadami pera mo. And that's reality right now. And sino nakakagawa nun? Those people who are mentally prepared themselves for opportunities na dumadating. Gets? Do I make sense, guys? Do I make sense? Alright? Next. Dapat you are mentally prepared. Dapat dito, tulad nito, di ba, mentally, dapat din, always remember this, that yung financial struggles is just important as managing yung practical aspects. Nabanggit ko to kanina. 'Di ba? Dapat yung pera, dapat pagka yung mga tao hindi marunong talaga, pag hindi nila alam, nawawala talaga. 'Di ba? So, that's the reason kung bakit may kumikita tapos nawawala din. Pag na-overwhelm, as I have said earlier. All right, number two, they tend to blame others. Na-explain ko na rin to kanina. Second, guys, dapat hindi ka lang mentally prepared. Dapat you are also physically prepared. 'Di ba? Kasi, guys, syempre alam niyo naman na meron tayong webinar tonight. Dapat nakatulog ka ng maaga. Dapat nakakain ka na. 'Di ba? Kasi iba rin kasi pag you are physically prepared, no? Kasi alam mo naman, syempre dapat kaya ko nga madalas kong sinasabi that if you want to make money, dapat take every opportunities possible as early as possible. Bakit? If you are physically prepared, 'di ba? Doon sa pera na darating sa iyo, always remember, mas ma-enjoy mo pera mo. Mas ma-enjoy mo pera mo kasi you are physically prepared, 'di ba? Iba pa rin kasi yung sino dito guys answer me, sino dito yung mga nasa 30 sa mga nakikinig right now? Oy, dumami tayo lalo. We are 116,000 na. Alright, sino dito yung mga 30s type 1? 30s type 1. 30s type 1. Wow, ang dami 30s, 40s type 1, type 2, type 2 sa mga 40s. Tingnan ko nga, 1 2 2 1 2 2. 40s, 50s type 3. Sa mga 50s type 3. Aba, ang dami nating audience na 30s, 40s 'Di ba? 50s meron din may 60s ba? May 60s ba? Type 4 kung may 60s, wala. So usually ang market natin today or ang audience natin for today is 20s, 30s, 40s and 50s. Ito pasensya na kayo sasabihin ko to. So ba't ko sinasabi that you have to be physically prepared as well? Guys, always remember, hindi natin mabibili ang oras. Iba ang energy natin when we were on our 30s. Di ba? Di ba? May mga 20s daw si JK daw 20s, ibang klase. Di ba? Always remember this, that iba ang energy natin during our 30s, 20s. Di ba? 30s, don't get me wrong. It's not too late if you are 50s. Bakit? It's too late na siguro pagka 90 ka na. Di ba? Pero always remember this. It doesn't matter kung anong age mo right now. But what's matter most is kung ginagawa mo ba yung best mo to be physically prepared. Bakit kailangan mo maging physically prepared? Kasi pag dumating yung pera na nasa iyo right now, dapat ma-enjoy mo siya.
Diba dapat ma-enjoy mo siya. Dapat you do exercise as well. Diba kasi as I have said, iba yung level of energy natin before compare sa ngayon. Kasi alam mo, that's the ano the challenging about life eh. 'Di ba? Ladies and gentlemen, today is the youngest version of yourself. Always remember that. That today po is the youngest version of yourself. The big question there, are you doing your best to enjoy yung mga maliliit na bagay? Second, ginagawa mo ba yung best mo? Kasi topic natin ngayon, kung gusto maging financially free, ginagawa mo ba siya? Kasi right now, if you're still not doing it, like you're not giving your best, kapatid, may mali. Diba? Next, diba? Most of us, dapat, we are emotionally prepared din as well. Kasi sa buhay, hindi lang sa negosyo, hindi lang sa love life, kapatid, may mga losses. Hindi lang naman sa forex ang may loss eh, pati naman sa traditional business, sa relationship nga may, 'di ba, yung mga may mga maris-maris pa nga. 'Di ba? Napachismis tuloy ako nang wala sa oras, 'di ba? 'Di ba? Losses, love life losses, financial losses. Always remember na dapat tanggapin mo 'yan. Dapat tanggapin mo 'yan. Kasi pag di mo talaga tinanggap 'yan, aayaw ka. 'Di ba? Bakit mo kailangan ma-experience 'to? Dapat maging emotionally prepared ka. Magiging prepared ka lang kapag in-accept mo na may talo talaga. Paano ka magiging emotionally prepared? Dapat ma-experience mo siya. Dapat, pag nararamdaman na natin yung mga to, don't take it personally. Kasi kung ano man ang nangyayari sa'yo today, hindi ibig sabihin nun yun ulit ang mangyayari bukas. Diba? Always remember that. And of course, guys, dapat importante to. Diba? Don't take it personally. And of course, importante to, dapat you are surrounding yourself with positive people. Di ba? Parang ganito guys, pag-usapan natin forex trading, assuming. Pag-usapan natin forex trading, no? Oh. Pagka medyo may challenge sa forex trading, may challenge ka sa buhay, may challenge ka sa business, ang kakausapin mo, yung mga taong makakatulong sa'yo or yung mga taong gusto mong maging. Mahirap kasi sa atin every time we experience problems, nagtatanong tayo sa maling tao. That's why ang naririnig natin is yung mga bagay na ayaw din natin marinig. Parang ganito, in any type of businesses, lalo na ako, ang dami kong idol, no? Kung gusto mong gusto mong gumaling sa basketball, dapat idol mo si LeBron or any NBA players or PBA players. Hindi kasi pwedeng gusto mong magaling sa basketball and yet ang idol mo si Tiger Woods. Hindi pwede 'yon. So always stay inside the circle of influence. Maniniwala ka sa mga taong gusto mong maging. 'Di ba? Kasi most of us, ang nangyayari, that's the reason we are financially broke. You know why? Kinikip natin yung mga taong hindi naman kasi karapat-dapat para sa atin. Kinikip natin yung mga taong, alam mo yon, hindi makakapagbigay sa atin ng tamang sagot. Kasi minsan, ang mahirap lang sa emotions natin kapag tayo'y galit, may mga bagay tayong hindi nakikita na yung, alam mo yon, pag masama loob mo, ang gusto mong marinig, yung mga salita na gusto mong mag-satisfy sa'yo, mali. Dapat yung hahanapin mong salita, yung mga salitang makakatulong sa'yo. Kasi parang ganito, ang pangit kasi ng gobyerno natin eh. O, di ba? Buisit na buisit sa government. Pag may tao narinig ka, oo, totoo, pangit gobyerno natin, ayan, kosa mo na siya. Huwag mong tatapalan yung negativity ng additional negativity. It will not help you. Kaya sinasabi ko sa inyo, always stay inside the circle of influence because only positive people and positive friends can help you. And higit sa lahat, ladies and gentlemen, okay? Diba? First rule of success, always show up. Be in action. Take for example,
'Di ba? Dito sa negosyong ginagawa namin. Dito, ito, just wanna share this. Right now, together with, of course, Mentor Lady, Legendary Circle, ang community ko po ay pangalan is LZR Capital. Alright? Lahat kami na nandito sa LZR Capital, ang first rule of success, ang madalas ko sinasabi, sa lahat ng mga estudyante ko, ano? Guys, show up. Be in action. Diba? Lagi ka nagpapakita, lagi ka nagpaparamdam kasi kasi dun sa part namin, we have our community na eh. We have a huge community right now. Diba? Walang makakatulong sa'yo, kundi yung mga nauna sa'yo doon sa negosyong ginagawa natin. Marami sa panahon ngayon, hindi nila malaman yung bagay na gagawin nila. Alam mo bakit? Hindi kasi di nila nilalapitan ng tamang yung mga tamang tao na dapat lapitan. Kaya dapat you have to show up. Be in action in every ways, lalo na lalo na gusto mong ma-improve yung financial situation mo right now. Pag may webinar si Mentor Lady, attend kayo. Kung gusto niyo talagang mag-improve talaga, Coach Lady, ipa-plug ko na, di mag-enroll kayo sa Legendary Academy. Opening na po natin sa December 8. Diba? Diba? And of course, last but not the least, ladies and gentlemen, kapatid, you have to be spiritually prepared as well. Diba? Kasi guys, alam mo, kahit anong gawin natin physically, emotionally, even we like it or not, we need somebody up there na nagbibigay po talaga ng blessings. Nakakapitan mo talaga tuwing may problema ka, na tuwing yung it's you against the world na, di ba? Kasi alam mo yon, kahit dito, no, alam nyo guys, kayong mga nanonood ngayon, 120,000 viewers, hindi kayo nag-attend dito ng by chance. Hindi po. Pinag-attend kayo dito ni Lord. Alam mo bakit? 'Di ba? Kasi gusto niyang pakita sa iyo na kaya pa. Pinag-attend nila kayo dito kasi gusto niyang ipakita sa iyo na yes, may chance pa. Na kaya mo. 'Di ba? Usually kasi ganyan eh. Alam mo, hindi naman tayo parang bata na na dadalhin tayo ni Lord sa Toys R Us na gusto mo ba tong laruan na to? Yes, gusto ko yan. Gusto mo to? Gusto ko yan. Gusto mo to? Gusto ko yan. Di ba? Tapos, sige, gusto mo lahat yan? O sige, uwi na tayo. Hindi po. Hindi po tayo pinapunta ni Lord dito para paasahin. Pinapasok po tayo ni Lord dito. Alam mo bakit? Kasi alam niyang kaya mo. Di kanya makausap diretso, papadaanin niyo sa ibang tao. Always remember this, guys. Ibibigay niya sa'yo kung karapat-dapat ka. That's the reason at babalikan ko to ulit. Diba? That's the reason kung bakit dapat alamin mo kung anong goal mo, ano bang purpose mo, at kung bakit mo siya ginagawa. Kasi ibibigay ni Lord sa'yo kung karapat-dapat ka. And before I end this, kapatid, alam niyo ba, ako madalas ko to sinasabi, huwag mong babantayan ang hindi mo palayan. Ulitin ko huwag mong babantayan ang hindi mo palayan. Alam mo, nagkaroon kasi kami ng meeting, no? Yung about sa trolls regarding di ba? alam mo, anong napagtanto ko to? Huwag mong babantayan kung hindi mo palayan. Always remember, if you wanna succeed in life, huwag kang mainggit sa iba. Makita mo results sa iba? Grabe naman si ganito. Lakad taas ng kumita. Take that as an motivation. Pinakita ni Lord sa'yo yun. Nakita mo yung tropa mo, yung kaibigan mo, umasenso na. Ikaw, hindi pa rin. Magkaka-reunion kayo mga klase. Nakita mo mga klase mo, kaibigan mo, mayayaman na, may pera na, tas ikaw wala pa rin. Pinapakita ni Lord sa'yo yun para hindi ka inggitin. Pinapakita niya yun sa'yo kasi kailangan mo lang mag-push. Kailangan mo lang mag-move. Tatandaan mo to, ang babantayan mo, yung sarili mong palayan, hindi palayan ng iba. Always remember that.
Kasi at the end of the day, kapatid, ito lang sasabihin ko sa inyo. 'Di ba? Yung prinsipyo ko, kayong mga nakikinig ngayon, yung prinsipyo ko, ladies and gentlemen, sana maging prinsipyo mo. Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka pa, habang kaya mo pa, habang may oras ka pa, kapatid, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, at least sumubok ka. Kasi yung mga sinasabi ng matatanda ngayon na, uy, dapat pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Yung ano daw, dapat, alam mo yan, JC, dapat magsipag ka para yumamang ka pag umasenso ka sa buhay. Magsipag ka, hindi na po applicable sa panahon natin yun. Ang dami kong kakilala, kaibigan, Diyos ko po. Ito na lang ha, ang daming taong masisipag. Yung security guard ba masipag? Masipag. Hindi nga natutulog yun eh. Talagang ano, 'di ba? Masipag. Ay nagbebenta ng balot, yung sumisigaw ng taho. Masipag ba? Masipag. Alam niyo ba yung Coach Lady, meron ba dyan sa inyo sa Marikina yung nagbubuhat ng mga folding bed, ganyan, yung mga santo, pinapautang sa bahay-bahay? Yung mga nagbebenta ng lamesa, ganyan. Parang Wala! wala dito. Wala ganon. Wala ka dito sa amin. Wala dito. Dito sa amin, may ganun eh. Yung mga nagbubuhat ng lamesa, tapos binibenta yung lamesa, yung santo, ganyan, tapos pinapautang sa bahay-bahay. Ang ginagawa nila, naglalakad lang buong araw. Sa tirik na tirik na araw. Ang tanong, masipag ba? Yes, masipag. But the big question there, asensado ba? Hindi. Kasi what I'm trying to point out, yung sinasabi ng matatanda na dapat masipag ka para umasenso ka, hindi na siya applicable ngayon. Kung gusto mong umasenso right now, dapat masipag ka on the right opportunity. Talagang aasenso ka. And before I end this, I just want to share a short story. Yan, di ba? Ito short story ko, it's not actually a joke. It's about history. Di ba? Ito guys, familiar ba kayo sa Pearl Harbor? Alam niyo ba yung Pearl Harbor? Sino na buhay dito nung December 7, 1941? May buhay na ba dito ng December 7, 1941? Yeah, familiar sila sa Pearl Harbor. Actually guys, it was December 7, 1941. Pearl Harbor, the mighty fortress of the American, the most mightiest fortress in the whole Pacific Ocean, hundreds of aircraft, diba? Thousands of soldiers, diba? Aircraft carriers, sandamakmak. But in December 7, 1941, it was surprise attack by the Japanese. The whole world was shocked. Ang daming namatay. Di ba? Pero what happened? Always remember this. Tatandaan nyo. Many war has been won. Even the first few battles were lost. Ulitin ko Di ba? Always remember that many war has been won. But even the first few battles was lost. Diba? Tingnan nyo yung unang gera, talo sila. Pero it doesn't mean na talunan sila. Guys, ganun din sa buhay. If you are financially struggling right now, guys, ganun talaga. Sa umpisa, talo ka. Parang pelikula lang yan, Mentor Lady. Di ba? Una, bubugbugin mo na talaga yung bida. Di ba? Bubugbugin mo na yung bida talaga eh. Di ba? Bakit dapat ganun? Kasi, para maganda yung ending mo. Sa umpisa talaga mananalo kontra bida, ladies and gentlemen. Pero tatandaan mo, sa storyang pinili mo, ikaw ang bida. Kaya kailangan mong patunayan sa lahat ng tao. Kung ano man ang papasukin mo this 2025, always remember this. Ikaw ang bida. Kasi ladies and gentlemen, huwag kang papayag na yung 2024 mo uulit-ulit na 2025. Pagbukas mo ng wallet, wala kang laman GCash mo. Diba? 1,000 lang laman ng bank account mo. Guys, huwag ka papayag. Kasi ako, ayaw kong pumayag.
Alam mo guys, I've been broke for a lot of times. Until right now guys, lumalaban ako para sa pamilya ko. Lumalaban ako para sa mga anak ko. And it is sometimes in life, minsan pupurgahin ka niyan, no? Kapatid, pupurgahin ka niyan. Life is unfair. We have accept the fact that life is unfair, but always remember that unfairness of life, put that into your advantage. Because me, on my end, sa basbas din ng ating mahal na pinuno na si Boss Madam Lady Denely. Di ba? Right now, isa lang po ang goal ko. Ang goal ko right now is to teach more people, a lot of people, to be para maging financially independent. And for me, para makawala tayo sa rat race at saka dun sa pagiging broke, digital business is the key. And of course, I just wanna show Mentor Lady yung mga results na mga naturuan ko dito. Okay lang po ba? Para makita lang naman din nila. Actually guys, super proud ako kasi at the end of the day guys, alam mo, it's not about money anymore. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, dapat you are spiritually guided as well. Kasi pag nalaman mo na ang pagtulong sa tao ang talagang uunahin mo, money will follow. Ito guys, I just wanna show you this. Ito yung mga estudyante ko, tinan nyo naman. Sabi niya sa akin, no, Coach, sabi niya, magandang gabi po. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo personally. Grabe, first time in my life, magka-profit ako na ganito, Coach. Ang saya namin, pati asawa at anak ko, nagtalunan kami para bang mga bata. Pero bahala na talaga, masaya lang kami. Salamat talaga, Coach. Good night. God bless your family, Coach. At sana po marami pa ako matulungan. Imagine. Ito guys, ito pang isang nakakatuwa. Sa digital business pala, it doesn't matter kung nasaan ka kasi meron akong estudyante, DH po siya sa Hong Kong. Alam mo, nag-profit siya ng around ito, may profit for today, $10. Sabi niya, akala ko nga po dati hindi ako makakasabay. Kasambahay po ang work ko. Imagine, kahit kasambahay ka, pwede ka sa digital business. Imagine. I'm here, sir, madam, di ba? Di ba? Di ba? Japanese-American word. Okay. Di ba? O next. O ito. O di ba? Coach, good evening po. Profit ako this week. Thank you po. O, ito, nag-profit siya ng 15,000 pesos. Imagine. Di ba? Coach JC, thank you. Profit siya $64. Di ba? Coach JC, thank you. Profit. TP3 hit. Di ba? Coach JC, thank you pa birthday mo sa akin. Thank you po. Imagine. And of course, guys, I would like to thank everyone for si Solen. Correct, si Solen. Si Solen, yes. Yung estudyante ko kamukha ni Solen, yes. May mga estudyante pala ako dito, no? Oh, LZR Capital, mag-ingay! Diba, LZR Cap, mag-ingay. Nandito pala kayo, ha? Yes, diba? Alright, LZR Cap. Diba, mag-ingay. Yes, very good. Diba? And of course, guys, for those people na nanonood ngayon, I would like to invite everyone to, of course, if you have any questions, diba, you can offer or guidance, please. Here are my links na pinlag kanina ni Coach Lady, na wala, hanapin ko lang ulit sa sa tawag nito sa chat box. Yan, nawala kasi yung link. Mentor, baka pwede pong God answered my prayer ba? Okay Yan, nalagay ko na. I thank you po, Mentor. So guys, for those people who, if you have any questions, please don't hesitate to, of course, to contact me. Gusto nyo kausap? Kung gusto nyo kausap, di ba? Di ba? Pwede nyo ako kausapin, no? Di ba? Yeah. So, plug lang natin ulit. Thank you so much. And of course, I would like to thank Coach Lady for having me. It's been 1 hour already, saktong-sakto. Alam niyo man ako, madaldal ako. Pero at the end of the day, guys, ito lang sasabihin ko sa inyo. Minsan ka na lang mabuhay, kapatid, sarapan mo na. And as I have said, kung babalikan nyo yung training or yung webinar na ginanap natin ngayong gabi,
2025 will be the golden era of forex trading. And the good thing about it, all right, you are already under legendary Circle Academy sa aming pamumuno ng aming pinakamamahal na mentor lady. And of course, ang inyong lingkod na mapagmahal din, of course, na si Coach JC. Alright, so always remember this, kapatid. Information can transform situation. This time, may alam ka na hindi alam ng karamihan. That's all for me, Coach Lady. Maraming salamat po for having me, mentor. Ayun, maraming salamat, Coach JC. Grabe, napaka-informative ng mga natutunan. Happy ba kayo sa mga natutunan? Can you type 1? Guys, kung marami tayo natutunan kay Coach JC, type 1 naman, type 1 naman. Kahit Yan. po naman kayo dyan para alam ko kung Grabe, yes! Coach, nami-miss ko na yung hiyas mo. di ba? And syempre, kung gusto nyo pang lalong mapalalim ang inyong knowledge about this HES and of course ang ating mga digital business and everything, always remember, I'm inviting everyone, of course, to enroll sa ating legendary Circle Academy at magbubukas na po yan ang office ng ating pinakamamahal na legendary Circle Academy this December 8. Anong oras po opening natin, Mentor? Yan, we're gonna be opening at around 2:30 p.m. pero exclusive lang siya sa ano. Exclusive lang pala. Yeah. Pero the next day, pwede na kayong pumunta doon. Ayan. Yan, If you want to inquire. But ayun nga guys, maraming salamat for of course for listening, for studying with us, and I hope marami kayo natutunan. And for those people who wanted to join the community of Coach JC, he's been very active in teaching people on how to enter the financial market. So if you wanted to learn about forex trading, stocks trading, or even crypto trading, then si Coach JC na po yung magtuturo sa inyo dyan kasi talagang napakahusay po yan, napaka-hands-on niya sa team niya. Nakita niyo naman buong, ganito, hakot na hakot niya yung buong team niya nandito sa, natin, di ba, sa webinar natin ngayon. Kasi talagang very solid. When you say LZR Capital, talagang yung mga yan, talagang solid ang samahan. Kaya sobrang proud din ako sa leadership ni Coach JC. And of course, I'm really blessed na you are here. Kasi talagang, totoo naman di ba, fast success can build ego, 'di ba? Pero if the success is low, it will build your character, 'di ba? So which is very important. So it's okay kung medyo mabagal, marami kang pinagdadaanan ng mga financial stresses ngayon. It's normal. Sabi nga ni Coach JC, accept. Tanggapin, di ba? Tanggapin. Kasi it's part of your journey. And eventually, pag magsasalita na kayo in front of many people, you're gonna be sharing your inspiring story, then it's gonna be part of your story. Di ba? Yung mga financial struggles mo, picturean mo ngayon. Di ba? Picturean mo yan. Pakita mo. Kasi eventually, yan yung ipapakita mo na success story mo dun sa mga tao. Di ba? Kaya, i-enjoy mo yung journey mo ngayon. If right now, you are having a hard time when it comes to your financial aspect, number 1, tanggapin mo. Number 2, picturean mo. Okay? So, yun yung pinaka-importante dyan. Kahit hindi ka content creator, kasi ang sarap din balikan. Alam nyo guys, ginagawa ko pag meron akong financial struggle, ini-email ko yung sarili ko. Nagagawa ko ng scheduled email. I-email ko yung sarili ko 5 years from now. And then, pag na-receive ko yung mababasa ko, grabe, ganito pala ako kalugmok ng panahon ngayon. Pero look at me right now. Yun, nakabangon na ako, di ba? So, sometimes you just simply need to look back and appreciate what you have. And eventually, syempre, dun yung makikita na malaki na rin pala yung yung in-improve ko, di ba? Pero nalagpasan pa rin natin yung mga naging struggle natin, which is sobrang nakaka-enjoy and i-enjoy nyo lang yung life kasi life is good as long as syempre nandyan kayo, nakakapit kayo, naka-anchor kayo doon sa provider natin, which is si Lord, diba? At the end of the day, kahit mawala lahat, malimas lahat ng pera nyo o na-scam kayo, lahat yan ibabalik ni Lord kasi siya ang only source ng income natin. Kaya kailangan kapit na kapit kayo sa Kanya. So again, maraming salamat kay Coach JC. Thank you for your time. I really appreciate for being on time. I'm so proud of you. You're not just on time, you're early, di ba? Kaya I'm proud of you and talaga, napasok mo yung 1 hour talaga kasi minsan pag sumusobra naman kaya. Alam mo naman ako. Diba? Yes. Actually, mentor, no, I'm looking forward as well, no. Actually, sa mga nanonood natin right now, if God's will at ako'y may imbita ulit ni Mentor Lady sa kanyang
program. Yeah! Grabe, no? Program, no? Yung program, meron pa akong ihahanda sa inyo na mas malupit pa na learnings aside from today. Yeah. Yan, di ba? So, yun lang, no? Actually, ang Yes. dami. Hindi ko po masagot yung iba. Sabi, Coach JC, add me. Pa-accept po. I want to join. May mga Oo, yeah, nagsisend yeah, pa. yeah. Di Kaya ba si po? Coach JC, magkakaroon ulit siya ng webinar this coming December 14. Kaya make sure to join. He'll keep you updated. Mag-join kayo sa Telegram or sa Facebook GC ni Coach JC para ma-update niya kayo sa mga schedule. And for those who are interested na finally mag-enroll with our team, actually we are of course accepting people, students who want to learn forex trading. Pwede po kayo mag-enroll under Coach JC's leadership. And then it's only $149 guys, and sobrang sulit naman niya guys kasi talagang dito talagang makakapag-start kayo, not just of course sa trading, but also ay matutulungan niya pa kayo sa, alam mo yun, sa life coaching, di ba? Sa buhay niyo, kung paano niyo matatanggap ang mga, alam mo yun, mga struggles. Kasi actually, ang trading is about emotion, di ba? Yung chart na nakikita niyo sa graph, it's all the emotions of all traders na nagre-reflect lang sa chart. Lahat yan emotion. So ngayon, makakatulong si Coach JC kung paano nyo i-manage yung emotions nyo when it comes to trading, which is very essential. And I believe si Coach JC yung best person na makakatulong sa inyo when it comes to managing your emotions in trading. So once again, maraming salamat Coach JC for being here, and we have learned a lot, like literally a lot. So I hope guys na you will keep in touch and talagang tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral ng trading natin. Once again, maraming salamat sa lahat na nag-join. For your all questions, just message Coach JC. Again, maraming salamat and have a good night. Guys, thank you so much. Good night.